Samahan nyo kami as we celebrate kids' 15th birthday sa isa sa mga happiest place on earth. Dito lang yan sa Universal Studios Singapore. And ire-revisit natin to no kasi 2014 pa yung last na punta natin dito and we barely remember yung mga rides. So samahan nyo ulit kami para i-try out natin yung mga iba't ibang mga rides dito at yung iba't ibang mga attractions dito. So ano pang hinihintay natin? Let's go and let's celebrate kids' 15th birthday! Galing sa ating bahay sa Simei, sasakay po tayo ng MRT and ayan po yung mga dadaanan natin. No? Nasa Green Lane po tayo and currently papunta po tayo ngayon sa Vivo City. So doon po yung parang pinaka-entry or entrance. MRT rin po yun and doon po yung sakayan papunta sa Sentosa Park kung saan po matatagpuan yung Universal Studios Singapore. And so currently nandito na po tayo sa Vivo City. Isa po ito sa pinakamalaking mall po dito sa may Singapore. However, medyo malayo po ito dun sa ating bahay sa Simei kaya minsan lang din po tayo pumapasyal dito. At dahil napakaaga pa po at hindi pa rin po kami nag-aalmusal, dumaan po kami dito sa isa sa mga food court dito sa may Vivo City para mag light breakfast lang. So siguro kakain lang po kami ng bread and kape. Well, para sa akin po hindi po ako magkakape and soya milk na lang po ako kasi may panic attack po ako and mag-extreme rides tayo for today's adventure. So ayoko naman na magkape and magpalpitate, kabahan and eventually mag-panic attack tayo, no? So ayan, nandito na po tayo sa may entrance ng MRT na nabanggit po natin na papunta na po sa Sentosa Park. So ito yung parang pinaka-entrance sa papuntang mga attraction sa Sentosa Park, like yun nga pupuntahan natin, which is yung Universal Studios Singapore or yung USS. So ayan na nga, nakita na natin yung arko ng Sentosa, meaning sobrang lapit na natin sa station kung saan bababa tayo papuntang USS. And ayan na nga, babaan na and konting lakad lang actually and nandun na tayo agad sa pinaka-park, no, sa Sentosa Park. And eto na, part na to ng Sentosa Park and labas ito ng USS. So napakaraming shops dito, napakaraming kainan and as you can see kahit sobrang aga pa lang, no, parang 9 AM pa lang yan, napakaraming tao na and napakasaya na kaagad ng vibes. Ayan yung Universal Studios Singapore na globe, no, napakasikat niyan. Diyan nagpipicture halos lahat ng pumupunta dito or lahat ng pumupunta dito kailangan automatic may picture dyan. And meron ding shop ng chocolate dito. Napakarami pong mga pagpipilian ng mga chocolate kung mahilig kayo sa chocolate. At ito yung pila ng mga normal and of course nagbayad tayo ng additional para sa early access. So iba yung ating pila. So ito yung pila ng mga may early access and as you can see wala talaga nakapila, no? So immediately nakapasok agad tayo. Saya. Let's go. 10 AM pa bali yung ano. Yun o, early access kami. So 10 AM pa yung normal na open nung itong USS. Pero nag-avail kami ng early access para makapasok kami na mas maaga. Let's
go! Oh, yun na yung cyclone. Grabe ang prepared news nila ako nito kahapon. Kupanda, dami ng bago. May kung kupanda, marat tayo. Oo nga. 10:30. Doon tayo kumain natin. Saan tayo? Ayun oh, si ano, Doro. Si ano, yung mga minions ba yan? Oo. Ah, naku yung sa minions. Hindi ka naman Yan sila oh. Ayan o, dito muna tayo. Tayo. Nakangiti pa kami dyan pero sobrang nakakahilo pala sa nakakalula nitong rides na to. Nagbubuo namin ako. Welcome back, silly squirrelers. Please remain seated in your riding habits until it has come to a complete stop. Unbuckle your seatbelt. Oo, pero nakakahilo. Sides towards the rear. Kahilo. We hope Parang mas you gusto ko pa yung roller coaster. have a day at Super Silly Funland. Nagbubuo namin ako. 欢迎回来，在乘骑车厢完全停止之前，请勿起身。 Ayan o, harapan ng bahay nila oh. So itong part na ito is nakasarado pa and 10 AM pa bali mag-open. So ayan na, open na and as you can see nagtatakbuhan na yung mga nasa harapan ng pila kasi pipila na agad sila doon sa mga rides na gusto nila para sila yung mauuna. Hindi tali sa buhok, di ako nagdala. At ito naman po yung The Revenge of the Mummy. So mamaya pa natin sasakyan ito kasi medyo hindi ko pa na-control yung aking panic and ayaw ko naman na mag-panic habang nagra-rides. At ito naman po yung kanilang Battleship Galactica rides kung saan nahahati sa dalawa, red and black. Red yung human at black yung Cylon. So sabi nila mas extreme daw yung Cylon kasi mas maraming twists and turns at yung mga pabali-baligtad. While yung sa human naman is mas mataas yung drop so mas nakakalula. Ano pang mga week? Ayan. Okay, thank you.
Mag-jeep muna kami. Nag-jeep muna kami. Mabagal. Tapos mamaya. Sobra. Anak, malulula ka pa ba yan? Sobrang pambata nitong rides na to, no? So if family kayo na pumunta dito and meron kayong kasamang maliliit na bata, sobrang bagay na bagay po nitong rides na ito para sa inyo. Ay, may sa atin. Pamilya rin. At sila. Nakapit ko dito. Pag nag-drive. Oh. So, pag nalula pa naman tayo nito, ewan ko na lang. Pag na... Kawawa naman mga week. So moving on to our next ride, ito naman po ay yung Canopy Flyer. So sa loob po ito ng Jurassic Park. And medyo extreme na rin po ito, no? Medyo mabilis na rin siya and may mga twists and turns na rin. And kailangan pong iwan yung mga gamit kasi for safety purposes para hindi siya mahulog. Kala natin mild na yun pala, scam pala. Si mami mo lulang-lula rin ayaw magpahawak. Hinahawakan, ginaganon ko, kinakalabit ko siya. Nagagalit siya sa akin. And then, nandito naman po tayo sa isa sa mga rides pa rin sa loob ng Jurassic Park. Ang pangalan po niya ay Rapids Adventure, kung saan may involved po na tubig. And bago po kayo pumasok, ipapaiwan niyo yung mga gamit. Kailangan niyo mag-rent ng locker. $5 for 1 hour. 5 Singaporean dollars. Kasi nga, possibly na mabasa po kayo ng husto. And if may mga importanteng gamit po kayo doon sa inyong mga bags, ay baka masira, no? So, kailangan niyo talaga siyang iwan. So ganyan po yung ating sasakyan later and hindi na po natin siya may i-video kasi bawal po mag-video no, while nasa ride. So yan, kukunan na lang natin yung mga naunang sumakay sa atin. Yeah. Basa kami. Shower. Basang-basa. And after ng ride, diretso po tayo dito sa may shop ng Jurassic Park kung saan makakabili po kayo ng May mga photo dun, merch na patungkol po sa Jurassic World or Jurassic Park. Gusto mong... Mekanika! Hey, Lou, what do you smell? Huh? You smelling something? What? Calm down, easy there, girl. Good girl, there's that. Very good. You didn't drink. Whoa! That's right. Yeah. Good girl. Now follow me. On track. Remember, you need people to volunteer. Very, very bad. Plus, things aren't looking good for your private life. I mean, a dagger, a black cat, and a duel. Meow. Did somebody say duel?
And moving on again sa ating next ride, ito naman po yung Puss in Boots. Isa po siyang roller coaster ride na medyo pambata siya, no? Medyo maiksi lang itong roller coaster ride na ito, pero may mga twists and turns din at may mga drops and may mga acceleration din. Ayan na! At dahil tanghaling tapat na, medyo nagutom na rin kami sa kakalakad at kakasakay sa mga rides, no? So ito, magla-lunch muna kami. Bali, itong lunch namin ay kasama doon sa ticket na binayaran namin. And sa loob ito ng parang Minion themed na resto. So ayan, hinihintay na namin yung aming order, and nung tumunog na yung buzzer, it's ready for pickup na. So, ito yung aming pagkain. As you can see, sobrang pambata yung theme ng mga pagkain dito. So, bali may dalawang variant yung voucher na kinuha namin. Isang curry chicken at isang cream chicken. And as you can see, kompleto na rin siya, no? May drink siya, may fruit para sa dessert, at meron din siyang mango yogurt. So, sobrang sulit na rin. Recommended na pag kumuha kayo ng ticket ay isama nyo na rin yung lunch set ninyo. So ayan, after natin kumain, of course, balik ulit tayo sa pagpila sa mga attractions. And while nakapila tayo sa castle ni Shrek, ayan, nakita natin na naglalakad si Shrek at si Fiona. So ito yung kanilang castle, and parang ano to, no, tong attraction na to is parang 3D show kung saan may mga involved na mga gumagalaw yung upuan, yung muyugyog, kasi yung parang may chase ng chine-chase nila Shrek at ni Donkey, yung kanilang kalaban, and may involved din ng mga tubig. So umiiyak dito nung maliit pa si Kid, kasi nga may mga sprayer kung saan parang pag humahatching kunyari si Donkey ay may tubig na mag-i-spray sa inyo at mababasa talaga kayo. Ito naman po yung food court ni Jurassic Park. So napakarami pong choices dito. Hindi nyo kailangang mag-worry if meron kayo magugustuhan or hindi, kasi bawat theme po ay may sari-sariling mga food court. Si Jurassic Park may sariling food court, si The Revenge of the Mummy may sariling food court. So napakaraming choices, hindi po kayo mawawala ng mapipiling food dito. And nandito naman po tayo sa part ng Transformers. So dito naman po yung susunod nating ride. So as you can see, si Bumblebee, may naka-display na Dito yung nagsasalita Camaro diyan sa may harap ng pinaka-building ng Transformers. And of course, magpapa-picture din tayo diyan sa harap ni Ratchet yata ito if I'm not mistaken. Please comment below if mali ako ng pagkakaintindi. And papasok na tayo sa rides ng Transformers. So para sa akin, isa ito sa pinaka na-enjoy ko, kasi ano to, no, parang may VR na may halong roller coaster ride. High speed din siya, no. Marami ring rapid or extreme acceleration. May mga drops din, may mga twists and turns din. And nag-enjoy ako kasi maganda yung
kwento. So as you are riding the roller coaster, may VR nga siya kung saan may kwento, no? So parang magi-escape yung mga tao and habulin ni Megatron yata. And then parang of course ipagtatanggol tayo ng mga Autobots. So ayun, parang dun umiikot yung istorya and talagang napaka interactive niya. So nag-enjoy ako sobra and parang feeling ko kasama talaga ako doon sa pelikula. However, isa rin ito sa pinakamahabang pila na na-experience namin. Parang inabot kami ng almost 1 hour dito sa pagpila dito sa Transformers rides. And after na rides, of course, ito yung shop ng Transformers. And dito rin kayo makakabili ng mga merch about Transformers. Napakaganda nitong shop na ito, lalo na mag-e-enjoy dito yung mga fan ng Transformers kagaya ko. Si Elmo. Moving on to our next ride, ito na yung aming pinagplaplanuhan kanina pa kasi yun nga, maaga pa, gusto na namin sanang itry ito, kaya lang hindi ko pa na-manage yung aking kaba or yung aking panic. So ito, since nakapag-rides na tayo, nakapag-warm up na tayo, nawala na yung aking kaba, nawala na yung aking panic, eto na at pipila na tayo sa The Revenge of the Mummy. And actually, ito yung pinaka-paborito namin sa lahat ng na-try namin for today kasi napakaganda nung attraction na ito. Ang rin ito, no, high speed roller coaster ride, may mga extreme acceleration, drops, twists and turns, at napaganda ng mga cinematics, yung mga effects do sa loob ng roller coaster ride. And andito pa rin po kami sa pila ng The Revenge of the Mummy, and as you can see, may napakalaking rebulto, no, sa loob, and paakyat po yung pila dito. Actually, isa rin siya sa pinakamahabang pila na experience namin, and okay lang kasi sobrang worth it yung pila dito dahil as I've said, ito nga yung parang pinakapaborito namin kasi isa ito sa pinakamagandang rides na na-try namin for today. And dahil nga isa ito sa pinaka-extreme na na-try namin ngayon, sobrang nagpanic din ang slight ni wife dito, no? Ang saya! So moving on to our next ride, dito naman po yung sa Despicable Me or yun dun sa Minions. And sad to say, sobrang hindi po namin na-enjoy yung aming experience sa pagpila dito sa rides na ito kasi napakahaba, napakatagal nung waiting time, as in parang inabot kami ng almost 2 hours. So if pupunta po kayo dito sa USS and magra-rides, make sure na unahin nyo itong Despicable Me kasi sobrang mapapagod kayo talaga sa kakapila dito sa rides na ito. However, sobrang enjoyable din naman ng rides na ito. Medyo pambata siya, no? Para siyang VR
or 3D rides na may parang simulated accelerations, twists and turns, mga drops. However, yung upuan dito ay naka-steady lang. So parang yung mga effects lang ng video and nung galaw ng upuan ayun nagdidikta nung lula, no? So nakakalula pa rin talaga siya kasi parang makatotohanan talaga niya. Ay, video pa. Yun ako ngayon inuman. And after ng mga ilang rides, nagutom na naman kami. So eto, nag-check kami sa isang mga food court dito sa may Jurassic Park. And nag-check kami ng mga food. However, hindi namin nagustuhan kasi puro rice meal siya. So we were only looking for a light snack. So ayan, dito kami sa may The Revenge of the Mummy nakabili, corn dog and soft drinks lang. So pampalipas gutom lang ba? And ito ulit yung Battleship Galactica. So sobrang pangarap ko talagang makasakay dito. However, hindi talaga tayo pinermit ng pagkakataon kasi nung parang gusto ko na talagang sumakay sa kanya ay pauwi na rin kami and nakita namin doon sa waiting time na meron pang 60 minutes. So ayun, nag-decide ako na hindi na lang siya itry and sa susunod na lang. And ito naman yung sa The Transformers uli, attraction kung saan si Optimus Prime, isang actual na robot, ay lalabas galing dun sa headquarters ng Transformers. So pipila kayo dito, mag-speech pala muna si Optimus Prime, and after niya mag-speech, mag-pep talk, pipila kayo at pwede kayong magpa-picture kasama siya. All you a step forward and let yourself through the Autobots. Now is the time to smile. And eto, pauwi na kami dito sa part na ito. So bali naglalakad na lang kami pa punta sa exit. Dito maganda sa gitna. And itong part na ito Picture tayo is New York. So itong part na ito is New York, and as you can see yung mga buildings, yung mga establishments ay Picture nga tayo dito. yung mga makikita or matatagpuan natin sa New York. And ito habang naglalakad, Spaghetti space chase. ayan, nakita rin natin or nadaanan natin yung Spaghetti Space Chase. So na-try natin noong 2014 yan. However, hindi na natin trinay ngayon kasi medyo masyadong pambata siya, no? And ito, palabas na kami nung nadaanan namin yung cinema ng USS, kung saan nag-feature sila ngayon ng stage play Oo nga, with the trolls, no? And dahil wala nang waiting time, so papasok ka na lang, uupo, and mag-start na yung show. Pinatulan na rin namin kasi yun nga, sayang din, no? Para at least sulit na sulit yung binayad natin.
And this is it na talaga. Nasa labas na po tayo ng USS nito. And there's no turning back kasi once lumabas ka ng USS, you cannot re-enter. So, sasakay na ulit tayo ng MRT pababalik naman ng Vivo City. And that concludes our adventure, our trip for today as we celebrate kids' 15th birthday again. So, hopefully, nag-enjoy po kayo sa ating episode for today at natulungan namin kayo na magkaroon ng mga idea about USS and sa mga rides nila. So if magpaplano kayo na pumunta dito, at least meron kayong mga idea kung alin yung mga gagawin nyo and alin yung mga hindi, or alin yung mga uunahin at alin yung mga ihuhuli. So that's about it. Thank you so much. So this is Brian again. And nagpapasalamat po ulit kami sa lahat po na sumusuporta po sa aming small channel. So see you in the next episode. Bye! Love y'all!